Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang official Facebook page. Ito ang sabi niya. President BBM has made a categorical statement that he did not issue any order to effect the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa. If that is truly the case, then the public deserves to know under whose authority were agents of the National Bureau of Investigation, operating within the Senate premises, who gave the directive and who must ultimately be held accountable, sabi niya. Kasi di ba sa video message ng Pangulo, klaro yung sabi niya, wala akong utos sa NBI na arestuhin si Bato. Ano ba yun? Ito, kung walang malinaw, Tagalog ko lang ha, kung walang malinaw na direktiba mula sa pinakamataas na antas ng pamahalaan, saan kumukuha ng lakas ng loob ang ilang operatiba ng NBI upang paulit-ulit na lapastanganin ang Senado, isang co-equal branch of government, at baliwalain ang umiiral na mga proseso. Nakakabahala at lubhang nakakadismaya na ang mismong mga inaasahang tagapagtanggol ng batas ay hayagang lumalabag dito kung ano-anong haka-haka, malisyosong motibo at walang basihang paratang ang ibinabato laban sa Senado. Naiwasan sana ang lahat ng ito kung nanaig ang paggalang sa due process at tamang proseso. Law enforcement agencies are never above the law and certainly not above the Constitution or the institutions they are duty-bound to respect. The Senate must never be treated as a mere extension of any enforcement agency's authority. It is a co-equal, independent constitutional body that deserves respect, restraint, and adherence to due process at all times. Yan ang payag ni Senator Jinggoy. Salamat po, Senator Jinggoy, at nagsalita kayo tungkol nito. Nung mapakinggan ko yung pahayag ng Pangulo, parang, is this really him speaking? Kasi wala akong utos sa NBI na arestuhin. Kaya nag-utos na ako na umatras ang NBI. So sino kaya ang nag-utos sa NBI? Kasi ang DILG, ang PNP, klaro din yung kanilang pahayag na hindi nila i-enforce, hindi nila aarestuhin si Bato kahit mayroong ICC warrant of arrest dahil hindi dumaan sa proseso. Kailangan ng PNP na mayroong mayroong warrant of arrest galing sa local na korte ng Pilipinas bago nila arestuhin si Bato. So yung sinasabi ng Pangulo, kung i-connect nyo, tama yung, kasi wala siyang order na arestuhin si Bato. So yun din ang ginagawa ng DILG PNP. So magkadugtong ang pahayag ng Pangulo at ang pahayag ng DILG at ano. So ang gumagalaw lang ang NBI. Sino ngayon ang nag-uutos sa NBI? May mas mataas pa ba sa presidente? Yan ang problema natin yun. Maalala ko tuloy, nung last year na sumabog na yung flood control scandal, biglang nag-announce ang palasyo na voluntary nag-resign si dating ES Lucas Bersamin. But I think that was a Friday. So yan, halos nagkasunod sila na voluntary nag-resign ni Secretary Amina Pangandaman ng BBM. So, akala natin nag-resign. Pagka Monday, nagsalita o nag-post ba, nagpahayag si ES Bersamin na, I did not resign. Tinawagan ako ng isang tao na hindi taga Malacanang. Hindi siya official sa gobyerno. Wala siyang authority. Kaya hindi taga Malacanang. Tinawagan ako na aalis na ako sa aking pwesto
Kaya umalis ako. Dahil tinawagan ako, pinaalis ako. So, yun na yun. Pilit na inaalam ng mga media, sino yung tumawag. Sino yung tumawag kay dating is Bersamina, pack your things. You're not needed in Malacanang anymore. Umalis ka. Oh, grabing kapangyarihan yun. Na kaya niyang paalisin ang isang executive secretary na tinatawag na Little President. Oh, sino yun? Bahala na kayo. Ako, mayroon akong idea kung sino yun. Kaya lang, hindi ko na lang sabihin. So, may ibang taga-utos. Kaya ito, nagkakagulo tayo. Napakagulo na ang ating bansa. Yung putukan na lang na nangyari sa Senado na naging sentro ng balita sa buong mundo, so anong epekto nun? Lalong walang magne-negosyong negosyante o foreign investor sa Pilipinas. Kanina may napanood akong balita ng GMA7, ang peso lalong sumadsad. Ang exchange rate na ata kahapon 61 peso, 61.7 na ang exchange rate. Kaya nakamababa sa lahat. Tuloy-tuloy ng pagbagsak ng peso, tuloy-tuloy din pagbagsak ng Philippine Stock Exchange Index. So, anong nangyari? Ito na, God save the Philippines. Tama si BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito.